Ganyan. Sa unang sulya pa lang, ramdam na agad na iba ang hininga ng lungsod na ito. Hindi lang ito basta kapital ng isang bansa. Ito ang mismong puso ng sinaunang kabihasnan. Church of Athens. Yan yun. Church of Athens. 1800 cathedrals. Okay. So, gagala ulit tayo. At ngayong narito tayo, samahan nyo kaming suyurin ang Athens. Hindi lang para magpa-selfie sa Parthenon, kundi para maramdaman kung paano nabuo ang sibilisasyong humubog sa mundo. Mula sa paglapag sa Eleftheros Venizelos International Airport, kapansin-pansin agad na organisado at moderno ang pasilidad. Pero sa likod nito, ramdam pa rin ang tradisyong nakabalot sa bansang ito. May bus, tren, taxi na masasakyan patungo sa city center. Kung gusto mo ng budget-friendly, sakay ng metro papuntang Stigna Square, ang pinakasentro ng Athens. Pero this time nag-taxi kami dahil mas mura pag 4 na tao. Taxi tayo. Tignan nyo. Merong ancient civilization na natatakpan dito sa ilalim ng Greece, ay ng Athens. Pagdating sa city center, ibang mundo ang sasalubong sa'yo. May halong modernong gusali at makasaysayang istruktura, tindahan ng mga kilalang brand at maliliit na kapihan na parang di nagbago mula pa noong dekada 50. Ang Athens ay higit 3,000 years nang naninirahan ang mga tao. Isa itong syudad na naging sentro ng philosophy, democracy at arts. Dito isinilang ang mga idea ni Socrates, Plato at Aristotle. Kung iisipin, habang naglalakad ka sa plaka o monastiraki, maaaring nasa parehong lugar ka kung saan naglakad ang mga sinaunang philosopher. At ngayon, tayo naman ang gagawa ng sarili nating kwento. May nasisilip na akong isang temple doon. At ang pagkakaalam ko, yung temple na yan, ay yung temple ni Athena. Akitin natin yan. Hindi pwedeng pumunta ng Athens na hindi aakyat sa Acropolis. Sa ibabaw ng isang batong burol, nakatayo ang Parthenon. Isang structure na dedicated kay Athena, ang diyosa ng karunungan. To Acropolis. Aakyat tayo ng Acropolis ngayon. Okay. Pag-akyat, mararamdaman ang hangin na may kasamang halong amoy alikabok at kasaysayan. Mula rito, tanaw ang buong lungsod at mapapaisip ka kung paano nila naitayo ito libu-libong taon na noong wala pang modern machinery. Ang tip namin, pumunta bago mag 10 AM para iwas sa dami ng turista at tirik na araw. Mag-book ng ticket in advance online para iwas pila. Okay, kukuha muna tayo ng ticket. Pwede kayong bumili online kung gusto niyo nang mag-skip the line dahil hindi kami bumili ng online. Pipila kami. Kailangan nyo mag-prepare ng €30 bawat isang tao. Ganun siya kamahal ngayon. Sa paanan ng Acropolis makikita ang plaka, isang maze na may makukulay na kalye at mga souvenir shop na parang may magnet sa mga turista. Dito makakatikim ka ng mga authentic Greek food gaya ng moussaka, souvlaki at Ispana Copita. Yeah. Ganyan, vegetable. Magtatagal tayo rito. Ilaw. Kung alam mong sarap. Namiss ko to. Kapag mainit, huwag kalimutan tikman ang frozen frappe na parang instant refresher sa gitna ng mainit na lakad. One of the best. They know their coffee very well. Sa Syntagma Square makikita mo ang Greek Parliament. Dito ginaganap ang pagbabago ng mga gwardya sa harap ng Tomb of the Unknown Soldier. Ayan ba yan? What is going on here? It's an Italian event. Italian event. Yes. Okay. So, It's private event. sorry? It's private event. Okay. Private event. Yes. Alright. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay, so mayroong private event na nangyari dito. Italian event siya. Kikita niyo yan.
Ang ganda oh. Pang Korean movie pero violet, hindi white. Ganda no? Ang tawag sa puno na yan? Jacaranda. Ang ganda pati pangalan, Jacaranda. Parang ano lang, yung parang Wakanda lang. Jacaranda, Wakanda. Dapat ganito ang mga bulaklak nila sa Wakanda. Jacaranda. Oh, ganda 'di ba? Violet. Ganda. Oh, tingnan nyo. Pati sa sahig oh. Oh. Ganda niyan. Ganito yung ano niya oh, itsura oh. Oh. Ganda no? Pero mabantot. Hindi siya mabango. Oo. Baka ma-allergy ako dito. So ganda oh, tinan mo. Naglalakas siya siguro nung kaanuhan niya, nung kasagsagan nitong yung siguro nung peak niya. Napakaganda siguro niya kasi punong-puno yung mga, may feeling akong mas maganda siya kaysa sa cherry blossom. May mga health conscious din yung mga Griego eh oh. Tingnan mo. Oh, takbuhan din ang takbuhan eh. Parang ma-allergy ako. Tapos tayo rito. At dito ay masarap maglakad-lakad. Kaya kami bumalik dito. Dito talaga yung the best place for walking tsaka exploring. Kasi dito puro cafes, restaurants sa mga streets, shopping streets at crowd ng tao dito sa area na to ng Plaka. Ang gagawin namin, maghahanap kami ng souvlaki. Sa mga hindi nakakaalam, yung souvlaki ay yung kanilang national sandwich dito sa Greece at gyros. Pero yung souvlaki ang mas traditional kaysa sa gyros. Okay? So maghahanap tayo ng souvlaki at kakain tayo ng souvlaki dahil medyo nagugutom na kami. Tignan mo, lumiliit na yung tiyan ko eh. Kanina laki-laki niyan. Yung parking, tara daan natin. Dadaanan namin yung parking na kung saan nawala yung aking phone, yung last spot kung saan siya namatay o pinatay nung nanakaw siya. At baka sakaling makita pa natin yung ating yung aking phone doon. Napakaganda rito, ganyan ang mga makikita nyo rito, mga kapihan, restaurant sa streets. Napakadaming tao, napakasaya. Ang mga Griego ay out and about. At yun ang kanilang kultura. Pagdating ng gabi, buhay na buhay ang Monastiraki Square. Sa paligid nito may mga rooftop bar kung saan tanaw ang Acropolis na may ilaw. Parang nagliliwanag sa gabi. Ito na, yung Monastiraki Square. Ito yung dapat nyong puntahan, isang spot dito sa Athens na dapat nyong lakad-lakaran. Maglakad-lakad rin kayo dito kung mapupunta kayo dito sa Athens. Dito, tanaw ninyo yung Parthenon. Andun yung Parthenon sa ibabaw. I-zoom natin. Ayun. So yun siya doon. Sa ibabaw na yun. Ganda. Tapos may isang lumang-lumang simbahan dito. Ayan. Ayan. So ito yun. Isa sa best spot na dapat pasyalan dito sa Athens. Kung mahilig ka sa street shopping, dito mo makikita ang mga flea market na may vinyl records, antiques na mga gamit at mga handmade na alahas. Hindi lang sinaunang gusali ang Athens. May modernong art scene sa mga lugar tulad ng Pisiri at Gazi. Puno ito ng street art, indie cafes, at live music bars na open hanggang madaling araw. Ganda, tama naman. Merong ruins dyan sa ibaba Hindi ko makakalimutan itong lugar na to kasi nag-enjoy kami dito last time nung last na punta namin. Medyo pricey itong mga restaurant dito kasi parang pang tourist sila. Pero masarap naman. Kita nyo yan? Lumang-lumang simbahan yan. Tapos dito, puro kainan. Hanggang dun. Hanggang dun sa dulo na yun. Dun. Hanggang dun. Sa unahan. Ayun Goat eat. Dubai chocolate. Is everything made from goat milk? Ha? Yeah. Okay, titikman natin yung goat milk. Tingnan natin. Wow. Sarap. Yung salt at saka sweetness. Coat it.
less lactose, rich in vitamins A and D and minerals. Go it. Find it. Hindi kayo magsisisi. Trust me. Ang Athens ay parang matandang guro na may libu-libong kwento pero marunong pa ring sumayaw sa tugtog ng modernong panahon. May halong nostalgia at energy, luma at bago, tahimik at maingay. Kapag naglakad ka rito, huwag lang mata ang gamitin. Damhin mo rin ang maingay na mga kalye, amoy ng bagong lutong pita bread, at mainit na araw na tumatama sa marmol ng Parthenon. Sa huli, ang Athens ay hindi lang lugar na pupuntahan. Ito ay karanasang iuwi mo, bitbit ang diwa ng kabihas ng patuloy na bumubuhay sa atin ngayon. Kailangan ding intindihin yung history at kung ano ang nangyari dito sa lugar na ito noon. Hindi lang yung basta pupunta lang kayo dito tapos hey, titignan lang ninyo yung paligid at baka pagpa-picture lang. Hindi ganon. Intindihin ninyo ang history ng lugar. Para naman, malay nyo sapian din kayo ng mga gods pag naunawaan ninyo kung ano ang nangyari dito. Napakaganda, napakainit lang. Saktong-sakto nga, pero saktong-sakto itong punta namin. 25 degrees. Akitin natin yung panorama na yan. Wow, tingnan nyo naman, oh. Tingnan nyo naman. Parang kailan lang may picture. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe, follow, like, and share. Remember, life is short. Make every journey worth remembering. Cafe dyan, at saka mga street shopping. Dyan tayo maglalakad mamaya. Saan yun? Yung bundok na yun. Yun. Tapos yan, yung Athens. 360 view ng Athens from dito sa itaas ng Acropolis.